Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, NPA patay sa engkwentro sa Tapaz, Capiz. Ipapalit na security personnel galing AFP, iginiit na hindi tatanggapin ni VP Sara. Regulatory powers ng National Food Authority ipinanawagang ibalik ni Agriculture Secretary Tiu Laurel. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa engkwentro sa Barangay Takayan, Bayan ng Tapaz, Capiz. Batay sa impormasyon ng Tapaz Municipal Police Station, patay si alias Jess, 38 anyos sa ikalawang round ng engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 12th Infantry Battalion ng Philippine Army at natitirang miyembro ng Dismantled Central Front and Regional Centro de Garabidad, Komiteng Rehiyon, Panay. Hindi naman matanggap ng ina ni Jess ang sinapit ng kanyang anak. Ayon sa ginang, matagal na siyang nakikiusap sa kanyang anak na umalis sa kilusan at bumalik sa kanila. Kasalukuyan namang inaayos ang mga kaukulang dokumento ng 12th IB at pamilya ni Jess para makahingi ng tulong sa gobyerno para sa pagpapalibing ng kanyang labi. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya tatanggap ng mga security replacement mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa trust issues. Matatanda ang inanunsyo ng AFP na pansamantalang papalitan ng mga tauhan ng AFP at Philippine National Police o PNP ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa paliwanag ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang pansamantalang pagpapalit ay bilang tugon sa umano'y mga bantang pagpatay na ginawa ni VP Sara laban sa Pangulo, Unang Ginang at House Speaker. Saad naman ni VP Sara, sumulat siya kay Bronner para sabihin sa AFP Chief na huwag na magpadala ng mga pamalit. Anya, kung sakaling palitan lahat ng kanyang security personnel, handa siyang kumuha ng private security. Nang tanungin si VP Sara kung kay PBBM o kay Bronner ba siya may trust issues, idiniin ng Vice Presidente na wala siyang pinagkakatiwalaan kundi ang kanyang sarili lamang. Nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na ibalik ang regulatory powers ng National Food Authority o NFA para mapababa ang presyo ng bigas. Ang tinutukoy ni Tiu Laurel ay ang dating regulatory powers ng NFA na tinanggal sa pagpasa ng Rice Tariffication Law noong 2019 na nagbabawal sa NFA na bumili, magbenta at mag-import ng bigas, gayon rin ang paglimita sa mandato nito sa pamamahala ng buffer rice stocks. Giit ni Tiu Laurel, dapat muling ibalik ang otoridad ng NFA na mag-regulate ng galaw ng bigas sa bansa. Kasama rito ang pagkakaroon ng database ng rice traders upang mas madaling mamagitan ng NFA kung may anomalya ang rice traders. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.